Magandang araw mga kapartner at sa kasalukuyan nandito tayo ngayon sa The Hague, Netherlands at kasama natin si Attorney Delgra, ang attorney po ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May kunti lang tayong katanungan, Attorney. Bakit nandito kayo ngayon sa The Hague, Netherlands? Unang-una, ano po yung purpose? Okay, pero bago ko sagutin yung tanong mo, Anton, gusto ko lang sabihin to. Nung umupo si dating Pangulong Duterte at kinuha niya akong chairman ng LTFRB, sa totoo lang, nanginginig ako pag may media na mag-i-interview sa akin. But the first media outlet na I decided to take the interview was SNMI. Wow, thank you sir. Sa studio nyo sa Makati. Pumunta ako doon at nagpa-interview ako doon. Because I know that SMNI ay malaking bagay at malaking papel ng ginawa para maging presidente si dating Pangulong Duterte. So malaking bagay po yan. So doon po sa tanong nyo kung bakit nandito ako, it's both personal and then at the same time to show support, no? Why is it personal? Kasi po nung kasagsagan nung March 11 incident doon sa loob ng Villamor Air Base, meron na kaming kutob at nakikita na namin yung plano na hindi na siya makakalabas ng Villamor Air Base except ilalagay siya sa aeroplano at ililipad palabas. At nung hapon na yon, kasi umabot ng hapon, I had a chance to talk to him. Sabi ko, Mayor, mukhang hindi ako makakasabay sa iyo kasi wala akong passport. Sa totoo lang, yung pumunta ako doon at nakapasok naman ako sa Villamor, galing ako doon sa court hearing, kaya nakabarong ako. Hindi po dahil kay Mayor. I had a court hearing earlier at so we did not expect that it would happen that way, no? As it happened. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, pero we did not expect that it happened that way. Biglaan lang. So, and then at the same time, as I made mention earlier, is that to show support to not only to him but to the family, and then at the same time, mas nag-alala ako nung nalaman ko yung nangyari kay E.S. Bingbong Villaldea. Kaya minarapat din na bisitahin ko siya. Kaya nung nakita niya ako dito, sabi niya, magkita tayo. So mahaba yung kwento namin. Hindi pa nga tapos eh, kahit na ang dami niyang kinwento. yes. Attorney, may posibilidad ba na makabisita at makausap mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center? I hope I would be able to visit him because before coming here, I already made an application for a visit. Pero hindi pa tungkol sa kaso niya rito. I'd like to make that clear. Patungkol doon sa mga pending issues doon sa Pilipinas. Particularly yung the fact that he's running for mayor sa Davao. Ako rin yung election lawyer ng PDP. I head the legal team doon sa Duterte senatorial candidate campaign. And then at the same time, yung mga bagay-bagay na kailangan i-address, legal concerns patungkol sa kanyang kandidatura. Okay, so attorney, may iba tayo. Ano po ang masasabi mo sapagkat simula nung March 11 nandito na kami at simula dinalo si Tatay Digong dyan sa ICC Detention Center. Lahat po ng mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mundo pumunta dito sa tapat ng ICC Detention Center upang magbigay ng suporta sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. So ano pong masasabi mo sa mga supporters ni Tatay Digong? Alam mo, nakakabusog puso yung mga ginagawa nila at pagpapakita ng hindi lang pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng pagmamahal ng isang tao, ng isang presidente. Tanda na nga siya ngayon, who made a lot of difference in the lives of people in the Philippines. At
yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas, lalong-lalo na. Kaya nga siguro, to no surprise to everyone, especially the Pinoys who are working abroad, na talagang pagdating sa suporta at pagpapakita ng suporta, more than 90% of the Filipinos working abroad really love him. Hindi lang doon sa pamumuno niya, kung hindi yung talagang makita mo sa tao, sa pagkatao ni Mayor Rudy, na pagmamahal niya sa Pinoy. One of the reasons why he ran for this, run for president, is to address the problem of illegal drugs. And he did it in a manner that is legal, legitimate. There might be, to some people, excesses, but the policy itself is valid and legal. Nasa batas yan lahat. It's an open book to everyone who wants to look into the strategy, the policy that we should put in place to address the menace of illegal drugs. That said, ang hindi lang maintindihan at makikita ng lalong-lalo na sa mga kritiko niya ay yung mas malaking characterization ng tao in the person of Mayor Rudy, na yung mga bata na may cancer, yung mga babae na inabuso, yung mga asawa na hindi binigyan ng suporta ng asawa o ng bana, at lalong-lalo na sa progress ng Davao at ng Pilipinas. In everything that he does, it's not about him. It's really about lahat, no exception. It's really about making the lives of Filipinos here and abroad safer and comfortable. Maalala ko yung isang kwento lang. When there were already talks about him running for presidency, at alam natin na suntok sa buwan yun, lalong-lalo na sa mga taga-Davao, suntok sa buwan. Alam mo kung bakit? Ang tawag nila doon sa PDP, yun yung partido na sinakyan niya at para manalo at nanalo nga. Ang tawag doon sa partido ng PDP dati, Volkswagen Party. Alam mo kung bakit? Kakasya lang yung membro ng PDP sa isang sasakyan ng Volkswagen. Before Volkswagen daw, ang tawag nila doon, Tricycle Party. Kakasya lang sa isang tricycle yung membro ng PDP. No? Yung tumakbo siya. Ang ibig ko sabihin, talagang maliit na maliit yung partido. Pangalawa, wala pong pera. No? If you're going to mount a national campaign, especially no less than running for the president, you need money, you need logistics. At wala pong makinarya si Mayor Rudy at the time. Okay? Pangatlo, which is actually a bias, a cultural bias. No? Wala pa pong presidente nang galing sa Mindanao before him. At pwede ko nang dagdagan din pang-apat, wala pa pong mayor na sa pagiging mayor, direkta naging presidente. Meron na pong mga naging presidente na mayor, kagaya ni Mayor Erap, pero dumaan muna sa pagkasenador. No? And then after that, no, lumipas na yung administrasyon niya, and in a few occasions where we would be with him in small groups, he would always say this to us. And he say it with all humility, but with a sense of mystery. He would always say, hindi ko talaga alam kung bakit naging presidente ako. Diyos lang ang nakakaalam. His exact words, Diyos lang ang nakakaalam. So attorney, yun po yung yun yung mystery behind his running for president and winning it. Pero yung pagkatao niya ever since, hindi na misteryoso yun. Kasi ginagawa niya na nung naging mayor pa siya for a long time. Hindi lingid sa iyong kalaman, mahal siya ng taong bayan. At ngayon, sa kabila ng nangyayari, alam mo, sa kabila ng kanyang ginagawa sa ating bansa at sa mga Pilipino,
At ngayon humantong tayo sa ganitong sitwasyon at yun nga, nandito na ang ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dinala dito ngayon sa The Hague, Netherlands, na hindi naman dapat. So ano po yung realization mo, Attorney, bakit nangyari? Actually, yung isang realization, at hindi naman siguro ito realization ng isang tao, naintindihan na ng karamihan ito na may dahilan ito yung gobyerno na nakaupo sa kasalukuyan. Hindi naman talaga mangyari na ililipad mo yung isang tao palabas. Isang Filipino citizen na ililipad mo sa labas to face trial. Sa sinabi ko nga kanina, yung mga lahat ng mga Pilipino na may problema sa labas, mabagyo man o may kaso for that matter, kahit na yung kaso hinatulan na yung Pinoy, we are under obligation, the government is under obligation to bring that Filipino home. Ang nangyari dito, kabaliktaran. Dahil dinala natin yung isang Pinoy to face trial abroad. Yun pa lang, intindihin nyo na malaking kabaliktaran sa polisiya ng gobyerno na kung may problema, kahit na isang Pinoy, no, there is always that offer of assistance to bring that Filipino home or to offer assistance para hindi pa siya mailagay sa alanganin. Maalala nyo yung mga Pinoy na pinaghihirapan ng mga ilang administrasyon? Pwede ko nang sabihin, yung kaso ni Sara Balabagan, yung mga na-abuso sa Middle East, and lately, si Veloso sa Indonesia. Anong ginawa ng gobyerno? They really go out of their way, no? Exert diplomatic pressure, give out whatever assistance that may be necessary, no, to all our Filipino citizens abroad to eventually bring them home. Yes, totoo yan. May masasabi ka ba sa administrasyon ngayon, Attorney? Hayaan nyo na lang siguro sila, kayo na siguro maniwala dyan. Kasi tumataas na yung bilang ng mga Pinoy na hindi naniniwala dito sa administrasyon na ito. All surveys would show that the credibility and the trust rating of the government is really going down. There was even one pollster saying that this is even lower than any president in recent history. And he was referring to the trust rating of this administration. May iba tayo, Attorney, kasi may paabot po na pangumusta si Pastor Apollo Yes, of course. At sabi niya, kumusta ka daw? At kasi nakita ni Pastor yung nangyayari doon mula sa Hong Kong, sa airport. At hindi niya alam na nandito ka ngayon. So, kinukumusta ka ni Pastor? Ay, salamat po. Actually, if I may say this, malaking bagay at malaking tulong ang binibigay ng SMNI patungkol sa mga nangyayari. Hindi lang dito sa The Hague at sa lahat ng mga parte ng mundo pagdating sa kaso ng ating dating Pangulo na minamahal ng maraming Pilipino across the world. If I may say, yung media outlet nyo, it seems like a voice in the wilderness pagdating doon sa mga malalaki na mga media outlet na alam natin na pagdating sa lalabas sa Facebook or sa TV or wherever, talagang yun lang gusto nilang ipapakita. Suportahan mo ba si Pastor Kibuloy, Attorney, sa siyempre, Senado ngayong darating na eleksyon? Ay, siyempre, pagdating dyan, no? Lalong-lalo na, itadagdagan ko na kung tinanong mo na ako dyan, dagdagan na natin. Na, before this happened, na dinala rito, si Mayor Rudy sa The Hague. He has been very busy going around the country, campaigning for his 9 senatorial candidates. Kasama na dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag niyong kalimutan, bubutuhin siya. Kasama na yung mga kasama niya sa PDP. No? Si Bongo, si Philip Salvador,
si Jimmy Bondok, si Raul Lambino, si Vic Rodriguez, si Bato de la Rosa, si attorney, si Richard Mata, dinagdag si Richard Mata, dinagdag ni VP Sara, no? si Marcolita. Si Rodante Marculeta, no? Yes, So, Pastor. at saka si Pastor, siyempre sinabi ko Ipe. na kanina. No? So, Philip. I think if the Filipinos want change, ipakita nyo sa balota comes May 12. And if you really feel aggrieved about what happened, and if you really want to show na may pagbabago, malalim at malawak ng pagbabago, kumpletuin nyo na yung PDP slate sa darating na eleksyon. Okay? So yan lang muna mga kapartner ang ating pong napag-usapan ngayon with Attorney Delgra. So marami tayong nalaman at marami tayong natutunan at marami tayong mga update ngayon galing kay Attorney, at ngayon ay papakita natin yan sa buong mundo. Okay lang, Attorney? Opo, ikaw bahala. Thank you, Attorney. Sige po. Thank you. Thank you, Attorney. Thank you.